anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. The devil ang dulo, oh. Ito munang alamin natin. Okay? So, yung kwento pwedeng magdugtong. So, ito magdugtong dito. At ito dito. Pwede rin hindi. Kasi, depende kung saan tutungo ang scenario. But anyways, ano tong Ace of Wands? Ano to? Ace of Wands, oh, pero may Queen of Swords, baliktad pa siya. So, ang dating sa akin, may something na kailangan yung pagtuunan ng pansin agad-agad. Na para bang hindi dapat i-tolerate. Maganda kung iwasan or sitahin agad. Kasi kapag hindi mo iniwasan or hindi mo sinita, magtutuloy-tuloy lang itong bad behavior. So, ano yon? Ano yung tinutukoy ko? All about being rude. May someone na rude. Ay no, nakalagay rude at bully or prone sa chismis. Kumbaga, may someone na ng chichismis. O masyadong critical, overly critical, pessimistic. So, beware sa ganitong klaseng tao. So, either iwasan nyo to ngayon kung di nyo maiwasan at lagi nyo nakakasama. Maganda kung i-call out nyo yung behavior, hindi yung mismong tao. May narinig akong ganong advice na mas nagiging aware yung tao kapag sinita mo siya sa behavior at hindi sa pangalan. Kasi the more na napapahiya siya sa pangalan niya, lalo siya nagiging rude. So, maganda kung sitahin yung mismong behavior para aware siya sa ano yung problema sa kanya. Direct to the point agad na sinita yung behavior para hindi na niya ulitin ulit. Sa katatak sa ibang tao na ganun yung ugali niya or behavior. So, dahil doon, magiging conscious siya kaysa yung i-call out lang yung name. 'Di ba? Tapos, hindi mo sinabi direct to the point yung problema. Eh, syempre, mahirapan siyang alamin kung ano yung mali sa kanya. Kaya maganda kung direct to the point. Call out agad yung behavior at hindi yung name. Ngayon, Ten of Wands, oh. Ay, ayun. Ayan. Ito. Ten of Wands, baliktad tong Four of Cups.
Well, ang dating sa akin, ina-advise sa period na to, kung sakali man na maging busy ang iba sa inyo, or feeling burned out, walang masama kung ilalayo nyo yung sarili nyo sa ganung klaseng sitwasyon in a way na ma-relax ang isip, di ba? So ang dating, walang masama kung magliliwaliw paminsan-minsan, lalo na kung yayakagin ng ibang tao, pumunta somewhere o para maggala or magsaya, na para bang in-advise na tanggapin ng ganong klaseng offer at wag i-reject. Kasi nga ang priority sa period na to ay maging masaya, kasi nga malaki ang chance na magiging stressed kayo sa period na to, na para bang ang way para matanggal ang sarili sa ganong stress, ganong problem, magliwaliw, o pasayin ang inner child. Ano to, addiction, depression, the devil, ano yan, ano to, page of wands. Well, karmic bond to sa pagitan ng iba sa inyo at someone younger. Ito kasi mapusok so probably tatama to sa mga babae na may manliligaw sa kanila, or di sila tatantanan sa period na to. So may iba sa inyo na makaka-encounter ng ganitong klaseng tao. Kaya lang kasi bata pa pag kasi bata, mahirap mag-take risk kasi madalas immature sila, na para bang ang ending yung babae yung nagiging masculine at yung lalaki yung nagiging feminine, na para bang yung lalaki pa yung naging gusto ng Disney princess treatment, at yung babae yung naging knight in shining armor. Baliktad di ba? Sa bagay, depende naman, kanya-kanya namang preference yan, pero in the long run, yun yung sinasabi ko, masaya sa una, di ba? Pero in the long run, pagkalipas ng ilang taon, doon mo realize tong sinasabi ko. Dito ma-realize ng iba sa inyo at ang sinasabi ko, na mapapagod din in the end yung babae sa ganitong klaseng sitwasyon, lalo na kung yung lalaki yung immature, di ba? Na parang naging anak mo na lang din siya. Sa mga anak mo. Yes. So yun yung toxic dito. Toxic vibe. Kung sabihin natin may ma-encounter ang iba sa inyo na single, tapos mas bata sa kanila, di reject na agad. Lalo't nakakita na tayo ng senaryo dito na magiging toxic bond to, trauma bond, karmic connection lang, ganitong klaseng sitwasyon. So pag ganyan, hindi magtatagal, na para bang nagsayang lang ng panahon, oras, energy, pera, tapos hindi pala magkakatuluyan sa bandang uli, di ba? Ang saklap, na parang nasayang yung investment, di ba? So, dun lang siya tatama. May someone na magiging flirty. So, again, someone younger. Ngayon, pwede rin naman sa lalaki to. Magiging toxic lang siya kung in a relationship siya. Tapos,
pinaflirt siya ng someone younger. Pwede rin. Meron dito negative card to toxicity nga to. So, yun yung possible toxicity na pwedeng ma-encounter ng iba sa inyo sa period na to. So, beware! Ngayon, last deck na to. Ano pang masasabi nito? Creation. Peace. Ayan. So, sa period na to, na-encourage, na i-create ang peace. So, paano makikreate ang peace? Sa pamamagitan ng paglayo sa alam nila sa sarili nila toxic. Karoon ng good judgment, di ba? Sa pag tansya kung mabuti ba yung tao o makakabuti ba sa kanya yung sitwasyon. Ganyan, para bang yun ang advice sa period na to, na mag-create ng peace at lumayo sa drama or anyone na toxic or situation na toxic. Laging priority ang peace of mind. Okay? Yun lang. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.